dati ng Kabataan Party List si Raul Manuel. Kausapin lang po natin sa kanya pong masasabi dito po sa pagkakadawit ng pagkakasama ng kanyang pangalan sa sinasabing listahan po na nahatiran ng mali-maletang pera sa Kamara. Raul, maganda umaga. Hi po, Manong Te, DJ Chacha, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin this morning. Greetings po. Nabasa mo ba yung babahagi ng affidavit? Ano ang masasabi mo, Raul? Yes, nabasa ko po kasi pinagpo-post nila. I can sense a coordinated effort sa mga pages na hawak especially ng mga avid na taga-suporta ng Duterte Camp. Una po sa lahat, hindi po yun totoo. Kitang-kita po ng mga nakakakilala sa akin na kung meron akong limpak-limpak na pera, saan ko gagastusin yun. Pangalawa ay ang common po nakikita natin, inaatake po yung mga tinuturing na mga Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat. Imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority dyan sa House, tsaka maging yung ICC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe, no? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong ipakita. Kaya masasabi natin na sign ito ng desperation sa bahagi nila kasi lately inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-poor na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos mula 3, naging 4 pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, kung hindi nila matakasan yung accountability, ito na lang yung kanilang kinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll army. Alright. Anong inyong balak gawin ngayon dito sa pangyayaring ito, Raul, sa grupo ng Makabayan, kayong mga dating mga miyembro ng Kongreso? Yes. Ngayon po, tinitake note namin ang lahat ng mga lumalabas na remarks galing sa mga taong nag-file down ng affidavit. Tapos, we also take note yung fact na dishonorably discharged pala yung significant number dun sa 18 na mga ex-marines daw. No? So, yung mga ex-marines natin, mga marines noon, ngayon naging mga marites. No? Kaya, we won't take this lightly kasi nga kung feeling nila they can get away with all this made-up stories at mga propaganda, ay kinocompile po namin yung mga sinasabi nila dun sa press con at yung mga kopya na na-upload nila sa social media. Okay, so Cha, may pahabol ng tanong si Tita Chacha. Oo. Rep, sa tingin niyo po, if you're saying na from Marines, naging Marites, tapos kanina sinasabi din po ni Representative Franz Castro na pusit tactics yan, inililihis yung mga totoong nangyayari talaga, meron na po ba kayong idea who's behind them kung sakali man? Kahapon po kasi minonitor din natin kung saan talaga lumalabas yung mga kopya ng affidavit. Hindi pa nga siya in-upload or nilabas as a PDF file pero as kumbaga na-scan or na-picturean ng mga pages ng affidavit. Tapos lumabas pa talaga dun sa mga page gaya ng sabihin na po natin, Paolo Duterte supporters, ganyan, at iba pang mga pages sa Facebook. So nagtatry sila na i-sway na naman yung public opinion to their benefit, tas mag-garner ng tens of thousands of reactions in support of them, no? So, gusto nating masagot ito kaagad kasi nga hindi pwedeng hinahayaan yung mga pinapakalat nilang mali, no? At yung difference po kasi ngayon, actually na-take note po namin months ago pa sa TikTok, yung mga listahan daw ng mga nakatanggap, andyan na rin yung pangalan ko Pero ngayon, sinama na talaga nila sa affidavit para mas mapag-usapan, feeling nila magiging ng traction, pero pinapulaanan natin yun. Oo. So, you're saying na ang mga Duterte, tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang nasa likod nito? Kasi parang sinasabi nyo, monitored nyo na lumabas dun sa mga Duterte-affiliated Facebook pages? Yes. So, yan po yung isang nakikita kong pattern. At yung mga pinapangalanan din sa affidavit ay, kumbaga, all in lahat. Basta ang pagtingin ay bumibira, no, sa mga Duterte. Siyempre kasama dyan yung mga aliado
ng Administrasyong Marcos, pero sinama din yung Makabayan Coalition na kinikriticize, hino-hold accountable yung mga Duterte at yung mga Marcos din naman, kahit simula pa lang ng term natin noong 2020. Oo, kagaya po ni Senator Antonio Trillanes ang sinasabi niya plano niyang magkaso ng cyber libel dito po sa mga lumantad kahapon. Kayo po ba, anong plano po ninyo sa Makabayan Block? Aha. Sa amin po, in-explore pa namin yung iba't ibang options kasi kung sa usapin lang po ng cyber libel, titinan pa namin kung doon po kasi sa press conference, at least kung sa part po ng Makabayan Coalition, hindi pa outright na pinangalanan kami. Pero dahil nasa affidavit kami, so pwedeng iba yung maging approach namin. Tapos given din na based on our stance dyan sa cybercrime tsaka cyber libel, careful po kami na gamitin yung cyber libel. Kasi nga, sa bagay naman ng iba, inaabuso siya. So sa amin, we will have a more careful track sa pag-deal with sa ganitong matter. Okay, sige. So, Raul, salamat na marami sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa dito sa isyong ito. Salamat, Raul. Yes, thank you din po, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you. Yun. At muli mga kapatid, kasi ho sa